dear beloved, Boss Mike, Cervera. Eto na ho, balikan natin ang nangyari kahapon sa pagdinig sa kompirmasyon sa mga isasampang kaso kay Duterte. Eto na, pakinggan natin. Pasok! Nangyari sa unang araw. Ayan na mga kababayan ko, unang araw, mamaya meron uli. Abangan natin mamaya uli Oo, meron ho uli mamaya. Pakinggan natin to. Ayon sa PhilStar, ito na ang mga nangyari sa unang araw ng confirmation of charges hearing ni Digong. Pasok! Ito ang mga nangyari sa unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Naka. Sinimulang basahin ang mga kasong kinakaharap ni Duterte. Nako, ayan na yung mga kaso, yung mga patayan, mga kababayan, puro patayan, patayan dito, patayan doon, patayan sa Davao, patayan kung saan-saan. Oo, hanggang maging presidente si Digong, patayan pa rin mga kababayan. At ngayon, mga kababayan ko, tila mga kababayan, yung dala-dala ni Kaufman, puro puro chismis lang eto na tuloy. Tapos, unang nagbigay ng opening statement si Deputy Prosecutor Mame Manjayinyang. Ginamit niyang ang mismong mga salita ni Duterte para patunayan na si Duterte mismo ang gumawa ng tinaguriang Davao Death Squad habang siya ang mayor ng Davao. At dinala niya ang ganitong gawain noong naluklok siya bilang presidente. Ayon kay Nyang, ang 78 na... Hoy, wag niyong kakalimutang i-shoutout si Brenda Borton. Matampuhin yan minty short, cake, oy. Holita Taroy, wag niyong kakalimutan yan. Lagay natin dito, matampuhin pa naman to si Brenda Borton na to. Ito na. charges ng murder ay katiting lamang ng totoong mga pinatay o pinapatay ni Digong. Katiting lang ho yung mga naisampa. Kasi ho mga kababayan, alam naman natin yung iba takot, yung iba ayaw nang magsalita, yung iba naman wala namang perang gagastahin para ipaglaban siya, di ba? Ipaglaban yung yung mga minamahal nila, ganon. Oo. Buti pa yung buti pa yung ex nyo pinaglabang kayo. Pero pinagpalit nyo. Ilahad rin ni Nyang na maliban sa bayad na pera at loyalty, ang iba daw ay pumapatay dahil takot silang subayin si Digong. Aho mo, Digong! Ang baho talaga ni Digong, baho na. Hanggang dito na ching ako Sumunod namang nagsalita si Atty. Nako, Eto ngayon ang pinanggigilan ng mga DDS, mga kababayan. Etong si Attorney Joel Batuyan, na nag-deliver ng emotional na opening statement, mga kababayan ko. Susugurin to ng mga tatanga-tanga. Ano yan? Takot silang subayin si Digong. Sumunod naman na magsalita si Attorney Joel Batuyan na nag-deliver ng emosyonal na opening statement. Binalaan niya ang ICC na kung hindi matuloy ang paglilitis, maaaring mahirang si Duterte bilang bayani ng kanyang mga tagusuporta. Totoo yan mga kababayan ko. Kapag hindi natuloy yung pagdinig dyan sa ICC at napauwi si Digong, magyayabang lalo yan. At yung mga DDS na tatanga-tanga, magiging normal lalo yung katangahan nila. Iisipin nila na tama sila. Kasi si Digong umuwi, ganon, mga kababayan. Totoo ho yan, hindi ho biro yan. Tama ho si Atty. Batuyan. Na kapag ka na pawalang saysay, itong ginagawang pagdinig dyan at pinauwi na si Digong, nako mga kababayan ko, maniwala kayo. Parang piyesta ng buong isang taon sa kanila. Baka hindi lang ho yung kanilang itumba. Baka ho pati kapitbahay nila itutumba nila. Tao ka mo Mga kababayan ko, nako, magiging normal para sa kanila yung pong ginawa ni Duterte. Ito na, tuloy.
Binanggit rin ni Batuyan na mismong ang dating DOJ Secretary at ngayong Ombudsman na si Boying Remulla ang nagsabi na walang pag-asang makamit ang hustisya sa mga korte sa Pilipinas dahil binura lahat ng ebidensya. Nako, grabe talaga, no, mga kababayan ko, no, sinadya talaga ni Digong na iutos na linisin lahat ang ebidensya. Yung pong mga pinatay mga kababayan, may bala sa ulo, sa bumbunan, pero ang ikinamatay, lagnat daw. Yung iba naman, mga kababayan ko, may bala sa dibdib, tatlong bala sa dibdib, sasabihin sa report, namatay daw sa kabag. Ganun ho ang nangyari mga kababayan. Naalala nyo ba yung mga balita na ganon? Wala hong magiging ebidensya kasi pinagbobura nila. Nilinis nila tuloy. Binweltahan naman ito ng abogado ni Digong na si Nicholas Kaufman. Ayan na. Bumuelta. Etong si Kaufman na chismoso pala. Chismoso to Sabi ba naman mga kababayan ko, si Digong, nung panahon, mababa daw ang crime rate sa Pilipinas. Mga kababayan ko talakayin natin yan sa susunod may data tayo na mas bumaba ang crime rates sa Pilipinas mula nang naupo si Pangulong Bongbong. Taliwas po sa sinasabi netong si Kaufman. Hindi ako nagnakaw. Taliwas po sa sinasabi ni Kaufman, mga kababayan, na nung nawala na daw si Digong, bigla daw lumobo o tumaas ang crime rates sa Pilipinas. Ang dami hong balita na mas bumaba ho ng 56% yung pong krimen na nangyari sa Pilipinas nung panahon po ni Pangulong Bongbong, bumaba ng 56%. Ang laki ho ng binaba mga kababayan, mahigit sa kalahati. Kung ang pagbabasihan po, yung panunungkulan naman ni Digong. Grabe, no? Tende, no? Sa panga! Hindi ako nagnakaw. Tuloy! Sabi niya na hyperbole o exaggeration lamang ang mga sinasabi ni Digong. Ay, walang ganon. Kita nyo ho. Mga kababayan, wala namang sinasagot itong si Kaufman patungkol sa inaako sa kay Digong. Kung hindi, binida lang ng binida si Digong Si Digong daw, nung panahon ng ganito, ay ganito daw ang nangyayari. Si Digong daw, nung panahon, ay ganito nangyayari. Maganda daw. Magaling, maganda. Kulang na lang sabihin, kamukha ni Aga. Para yung mga taong mga tatanga-tanga, abay, mauto nila. Pero ang katotohanan dyan, mga kababayan, ako naniniwala, ilalaglag nila Sara si Digong Hahayaan talaga nila na makulong yan at ang gagawin na lang paawa kapalit ng boto nila. Di ba? Di ba, Annabelle yan, fake news, kita nyo? Totoo yan, mga kababayan ko, Style na ho ito ni Sara Duterte. Magpaawa. At hindi nila hahayaan na makawala si Digong dyan. Sila mismo ang may kagagawan kung bakit si Digong ay nananatiling nakakulong dyan. Bakit? Kasi mga kababayan, yung pong style ng magpapaawa, kapalit ng boto ng mga tanga, ng mga mangmang, at ng mga utu-utong sinto-sinto. Kita nyo mga kababayan, yung mga tao, sokdo lang, nasisiraan na ng ulo. Yung mga taga-suporta ni Digong, nasisiraan na ng ulo. Abay, pati karton, kinakausap na ng mga ito. Di ba? So, gano'n ang mangyayari dyan. Patuloy lang na gagawing pampaawa si Digong, maawa yung mga tao kay Digong, yan, yung mga style, matanda na, nakakulong pa rin, kawawa naman. Hindi nyo ba napapansin noong pa nila sinasabi na wala na si Digong, wala na nga maalala, hindi na ako makilala, ganon, di ba? Style ho yun.
Ganun talaga yung style nila magpaawa. Pero hindi naniwala ang ICC. Kaya ho, ipinasuri sa mga dalubhasa sa pag-iisip sa kalusugan ng ICC. Itong si Digong, lumabas ang resulta. Fit to stand. Oo, may kakayanang tumayo para po harapin yung pong mga inaakusa sa kanya. Oh, pero hindi pa rin pumunta. Nakuha nyo mga kababayan ko? Oh, ganun ho eh. Paawa-paawa. Hindi ho ako naaawa sa mga hayop na yan. Paano mo naman kaawaan yung mga demonyo? Demonyong pamilya yan. Yung mga Duterte, demonyong pamilya. Ang mahal lang nila yung mga sarili nila. Hindi naman na talaga nila totoong mahal ang mga Pilipino at bansa eh. Kung hindi yung sarili lang nila yung minamahal nila. Ewan ko ba kung saan nila, dadalhin pa yung napakaraming pera nila. Di ba? Siguro pinaghahandaan nila yung hanggang sa umabot na sa buwan at saka sa Mars yung pamilya nila. Di ba, mga kababayan ko? Sige, tuloy. At ganun lang daw magsalita ang dating Pangulo. Kita nyo, mga kababayan ko, anong klaseng palusot yan? Ganun lang daw klaseng magsalita itong si Digong. Kasi nga ho, lahat ho ng ginamit ng demonyong to na mga pananalita, na mga sinasabi sa media, inipon. Inipon-ipon ho yun ng napakarami at ipinail para po mga kababayan gamitin na ebidensya laban sa kanya mismo. Nakuha nyo mga kababayan ko? Pwede pala yun. Lahat ng kanyang sinabi ay pwede mong gamitin. Di ba mga kababayan? True, Boss Mike. Di sila fit na mamahala ng isang bansa. Wala! Kaya nga, si Raulo na lang ang magsasabing mas maganda yung panunungkulan ni Digong kaysa sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong. Abuti pa nga ang mga kakamping, nakikita nila yung senserong paglilingkod ni Pangulo eh. Pero itong mga bitter fight na pait, palibasa, gutom sa kapangyarihan, palibasa mga kababayan, nakatikim lang ng pagiging leader sa Malacanang, abay, ganun talaga yung mga agbibisin, ayaw ng bitawan. Kita nyo, mga kababayan ko, wala hong kadisi-disente itong mga hayop na to eh. Itong mga pamilya ni Digong, walang kadisi-disente. Sige nga sabihin nyo nga sa akin kung sino disente. O yung mga dides, magsabi. Sabihin nyo sa akin mula kay Kitty hanggang kay Hanilet. Ibig ko sabihin kung hanggang kay Kitty kasama si Baste, tignan nyo yung itsura ni Baste. Disente? May disente bang ganong itsura? Putik na yan mga kababayan. May sira na ang ulo nyo pag sinabi nyong disente si Baste. Si Sara, disente ba yon? Disente ba yung nai-issue sa kapwa babae na nakikipagpompyangan? Disente ba yon? Sige nga, explain nyo. Disente ba yung si Pulong na nambubuking ng pokpok sa Davao? Kapag hindi nagustuhan, nananaksak pa ng bugaw? Disente, tawag nyo ron? Disente? Sige nga. Lalong-lalo na tong demonyo na to, kailan naging disente tong hayop na to? Sige nga. Disente ba si Kitty? Na kapag tumitira ng Mary Jane, pinopost sa social media? Disente yon? Sige nga. Paliwanag nyo ang pagiging disente, mga kinang ina nyo. Tao ka mo ha! Wala hong disente sa pamilyang Duterte. Kahit pagbalik-balik ta rin nyo yung mga pagmumukha nila. Wala kayong makikitang disente na po pwede sana nagayahin at maging magandang halimbawa sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga bata. Di ba? Wala. Sige, tuloy. Sorry. Hindi ko napansin Jomer Hindi ko nagmura ba ako? Sorry hindi ko sinasadya.
Sorry naman, Black Spider. Nawala ako sa aking ano. Hey, grabe. Oh, eto na. Asok! Binanatan rin niya si President Bongbong Marcos dahil Kita nyo mga kababayan ko, pati si Pangulong Bongbong Marcos, dinamay nila. Nananahimik to eh. Nagtatrabaho, dinamay pa. Ay, nako. Kakainis talaga oh. Bakit? Binanatan rin niya si President Bongbong Marcos. Bakit? Oh, wala. Oh, nasaan na tayo? Dito na tayo, Boss Mike. Yan, dito. Yan. Yan na. salita ang dating Pangulo. Ah. Binanatan rin niya si President Bongbong Marcos dahil nangako daw si Marcos noon na hindi tutulong ang gobyerno sa ICC. Teka muna. Dapat siguro unahin mo si Digong sa mga pangako. Pangakong magje-jetski at magtutuldok ng bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pangakong 3 to 6 months, wala ng korupsyon. Pangakong 3 to 6 months, wala ng droga. Ni isa mga kababayan, wala tayong walang natupad eh. Yung jet ski hindi nangyari. Yung 3 to 6 months na wala na daw magnanakaw, ayun, natapos na yung termino. Sumisigaw pa rin. Sino? Si Martires, na kahit gaano karaming pera hindi daw matatapos o matutuldukan o masusolusyonan ng pagnanakaw sa gobyerno. Eh paano? Yung Duterte mismo, mga nagnanakaw eh. Paano masusolusyonan mga kababayan ko? Diba? Eto pa mga kababayan. 3 to 6 months daw. Mauubos ang droga. Paano mauubos ang droga? Yung pamilya ni Duterte ang nagpapalaganap talaga ng droga. Parang ganito lang kasimple mga kababayan. Sa pagnanakaw, sila na lang ang nagnanakaw. Yung iba mga kababayan, tinanggalan ng karapatan. Ang mga nagnanakaw lang, sila lang na mga magtotropa. Itong sila Digong, Michael Yang, at sila Roque at marami pang iba na kaalyado nila. Sila lang ang mga nagnakaw. Sino pa? Di ba? Si Cesar Montano na tao niya. Sino pa? Yung Magdalong isa na tumiwalag kila Trillanes. Di ba? Yan yung mga naging Bureau of Custom. Ano nangyari? Di nagnakaw, pinarusahan ba? Hindi naman sila pinarusahan eh. Anong ginawa? Abay, para bang binaybi ng husto eh. Di ba? Kita nyo ho mga kababayan ko. Pamilya niya at mga kaalyado niya, sila lang ang nakinabang. Saan? Sa kita sa droga, kita sa illegal na pogo at sugal, at sa pangungulimbat ng kwarta sa kaban ng bayan dahil sa mga proyekto na si Digong kunyari magsasalita pero iba naman yung kanyang ginagawa. Yung po bang, ayan, si Paildon, di ba? Ito ho mga kababayan magsasalita si Digong. Ang pinakamalaking nakawan sa DPWH ay etong mga district engineer. Etong regional director. Diyan talaga ang maraming korupsyon. Gaganon itong matandang hayop na to. Binisto niya para sasabihin ng mga tatanga, alam ni Pangulong Duterte na may mga nagnanakaw. Ang tanong ko sa inyo, meron bang napanagot siya? Wala, di ba? Yung sinabi niya, double meaning yun. Ano yun? Double meaning. Meaning, inuuto kayo. At meaning, yung mga kawatan, kailangan magkaroon siya. Magkaroon siya doon sa mga ninanakaw ng mga yan. Dalawa, hindi nyo lang halata kasi mahihina ang kukote nyo. Ganon, mga kababayan ko. Ang tindi talaga ni Digong. Magaling sa pagnanakaw. Parang si Sara lang, ganon, di ba? Pag nanakaw, magaling. Pero pagsisilbi sa bayan, walay. Tuloy. Dagpa ni Kaufman, pinili lang daw ng prosecution team ang mga speeches kung saan pwedeng madiin si Duterte at hindi daw sinama ang mga parte kung saan sinasabi ni Duterte na gumamit lang ng dahas bilang self-defense. Nako! Ang babaw ho ng palusot, mga kababayan, ni Kaufman. Kaufman, umamin ka na, hindi ka naman makukulong, si Digong lang.
Alam nyo mga kababayan ko, yung pong sinasabi parang in-splice lang daw ho yung video. Tayo ho yung makakapagpatotoo na yung kayabangan netong hayop na to, mga kababayan ko, talagang totoo eh. Mula nung umpisa hanggang dulo ng kanyang termino eh. Puro kayabangan na sinasabi neto eh. Tapos ngayon nagpapaawa. Tapos naman yung mga uto-uto naaawa. Anong klaseng pag-iisip yan? Sabi nga ni Apo. Sa huling bahagi naman, idinetalye ni Senior Trial Lawyer Julian Nichols ang naging papel ni Duterte sa mga nangyaring patayan sa Davao at kalaunan sa buong Pilipinas. Kita nyo? Hindi maitatago yan. Ha? Delikado na si Digong. Hoy, Digong, hindi na makakalusot yan. Ang tanging magiging pakinabang ho, eto mga kababayan pakinggan nyo ako. Ang tanging pakinabang na lang ho nila ay yung pong awa ng taong bayan at ibaling sa kandidatura ni Sara Duterte, wala na hong iba. Kung ang tanong, makakalaya pa si Digong, malabo na ho yan. Dahil maging ang Sara Duterte camp, ayaw nilang makalaya yan. Ayaw nila, hindi nila gusto yan. Sinasabi lang yan sa bunganga pero yung katotohanan, ayaw nilang makawala yan. Lagi nilang sinasawa yung ayaw ng ICC eh. Di ba? Kung ano-ano mga sinasabi nila eh. Yun na ho yung palatandaan. Ayaw nila na si Duterte ay makalaya talaga. Kung hindi gagamitin ni Sara sa kanyang kandidatura yung awa sa matanda para ibaling sa boto niya sa darating na 2028. Marami pa ho silang gagawing drama, mga kababayan ko. Oo, kaya yung mga uto-uto mangmang, kung hindi kayo matauhan, abay madadala kayo. Sigurado yan. Madadala ho lahat yan. Sa bagay, iilan na lang naman sila. Marami na nga hong DDS na nandito, nahihiya lang mag-comment pero natauhan na sila. Tuloy. Eto na. Ayon kay Nichols, ang mga pagpatay ay sinadya, planado at bahagi ng isang malawakang sistema. Kita nyo, sinadya, planado at bahagi ng malawakang sistema nila Digong. Kasama ho dyan sila Bato, Bongo, itong si Aguirre at marami pang iba. Tuloy. Na-feature rin ang ilang... Ayan na, mga kababayan ko, eto na. Yari na mga kababayan ko, Bato, lalong magtatago ito. Nako ito na. Ang mga kalyado ni Duterte, gaya ni Senador Bato de la Rosa, patay. Bongo. Bongo, baka magtago ka rin Sabi-sabi mo, hindi ka magtatago. Utik na yan, sinungaling ka pa naman na kamukha ni Jackma, Bato, Bongo, wag kang, wag kang, wag kang magtatago, baka ka na naman, iba ka na naman ng statement. Di ba, no? Paiba-iba ng statement niya si Bato, tsaka si Bongo. Sasabi ni Bongo, hindi ako magtatago, papasok ako sa Senado. Sabi mo yan ngayon. Pero kapag nandyan na yung warrant of arrest mo, baka magtago ka rin. Di ba mga kababayan ko? Baka magtago rin ito. Dapat talaga mga kababayan, itong mga ito makasama na ni Digong no? Na sinasabing malaki ang ambag de la Rosa at na-feature rin ang ilang mga kalyado ni Duterte gaya ni Senador Bato de la Rosa at Bongo na sinasabing malaki ang ambag sa tinaguriang sistematikong pagpatay. Ayan na. Nagpalabas din si Nichols ng mga video clips na nagpapakita na mismong si Duterte ang umamin sa mga aligasyon ng pagpatay. Patay! Di ba? Ang dami kasing video sa kayabangan ni Duterte sa mga Pilipino. Napakaraming video. Alam mo yung kumpiyansa, si Digong na hindi siya madadala sa daig. Kumpiyansa siya Para bang sinigurado na yung kabobohan at katangahan ng mga Pilipino sa totoo lang maraming nabulag tong hayop na matandang to Pero ngayon kita nyo mga kababayan ko,
Sipin yung maigi. Dito napakayabang, ang daming sinasabi. Ultimo Diyos, kinakalaban niya. Di ba? Ultimo alagad ng Diyos, maging Santo Papa, kinalaban niya. Ngayon po mga kababayan, pagdating sa dahig, mukhang tanga. Putik na yan, hindi makapagpakita. Bakit? Nahihiya sa taong bayan sa kanyang mga ginawa. Di ba? Yung kayabangan niya, biglang lumagapak hanggang baba. Yabang-yabang mo rito sa Pilipinas, hayop kang matanda ka. Tapos ngayon, kailangan mong harapin yung mga biniktima mong pamilya. Ayaw mong magpakita. Ay, nako! Walang kabilib-bilib doon. Di ba? Ano ang nakakabilib doon, mga kababayan ko? Kung kala ko ba matapang tong hayop na to? Yun naman pala, takot, takot sa sariling multo. Siya may gawa niyan eh. Siya ang nagpapatay sa mga mga pamilya ng mga nagrereklamo sa ICC eh. Eh bakit hindi niya hindi niya humaharap? Natatakot siya. Di ba? Nako, mga kababayan ko, tuloy. Bukas, February 24, Ayan ay na. magpapatuloy ang confirmation of charges hearing kung saan ilalatag ng prosekusyon ang mga ebidensyang anyay magpapatunay na may sapat na batayan para ituloy ang kaso ni Duterte Nako! sa ICC. Yon. So mamaya po yan, mga kababayan, malalaman na natin kung ano ba yung kadaladalang mga ebidensya at kung bakit nasabi nilang sapat na si Digong ay kailangang hatulan o litisin sa ICC. Grabe, no, mga kababayan ko, nakakahiya. Nakakahiya yung mga DDS. Humahanga sa matapang lang sa kapwa Pilipino. Pero kapag nandun na sa ibang bansa, wala na, tameme na. Yung itlog niya, mga kababayan, nilunok niya na. Malamang pati yung hotdog niya, sinusubo niya na. Tao ka niya! Sasama ang loob ng mga DDS niyan. Oo! Hayaan mo silang manigas. Oo. Our beloved Boss Mike Cervera